Customs Deputy Chief of Staff of the Commissioner. May butagaw, Attorney Noel Bendio. Chris, may butag. Hi, Sir Aljo. Good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pomoceno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Maliwanag po ito na ito pong aksyong ginawa ng pamahalaan. Nagkaroon po tayo ng public auction. Isinagawa po itong bukas sa taong bayan for transparency sa ginawa pong hakbang ng pamahalaan. Tama ho ba? Tama po yan, Sir Aljo. No? Makikita naman po natin ang buong proseso, magmula pa po dun sa pre-inspection hanggang dun sa pagdeklara ng bidder hanggang sa pagsasara po ng auction ay naka-live stream po at fully recorded po ito at may full access po ang ating media sa buong proseso. Talaga pong fully transparent ang ating ginawa. Yung mensahe dito is accountability. Tama yan, Sir Aljo. No? Kasi alam niyo po, talagang sinasabi ni Commissioner Ariel Pomoceno, aware naman po tayo sa negative perception patungkol sa Bureau of Customs, no? At hindi po natin ito mababalik overnight. Siguro sa mga unti-unting pamamaraan kagaya po nito, pagiging fully transparent, pagkakaroon ng maayos na sistema ng proseso, ay sana po unti-unti naman po manumbalik ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs. At siyempre andun yung hustisya. Ito kasi itong pagbebenta ng mga mamahaling sasakyan para itong sumisimbolo, Attorney Chris, ng pagbabalik talaga ng yaman, yung dinako na pera ng taong bayan, ibalik sa kanila. Sa atin, sa amin. Tama yan. Apo. Tama sa atin, yan, Sir sa atin. Aljo, no? Lagi pong binabanggit ni Justice Reyes yan ng ICI, no? Na bukod sa hustisya ay yung pong restitution, no? At sa munting pamamaraan po ng Bureau of Customs, sa amin pong pagpapakumbaba, no? Sana po ito ay mayroong maliit na contribution sa restitution ito. Sana po ito ay maging symbolic na umpisa po, no, ng ating restitution process. Okay. So ano po ang susunod na hakbang dito ng Bureau of Customs dahil meron pang hindi na ibenta na mga sasakyan? Tama po. Sa loob po ng 5 araw, magkakaroon po tayo ng panibagong republication, no? Magre-reconvene po yung komite, yung auction committee. Magre-recompute po sila nitong ating magiging floor price nitong 4 na hindi po nabenta, no? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kasi po sa pag-compute po ng floor price nito, pwede po mag-account for depreciation. No? Dito sa present pricing na ito, 10% po yung nagamit na depreciation dito. Pwede po tayo under the rules mag-maximize ng hanggang 16%. So baka po pwede nating ma-adjust ang magiging floor price sa susunod nating mga auction. No? So yan po ang aabangan natin. Magkakaroon po ng formal announcement patungkol po dyan. At bukod dyan, Sir Aljo, no, tandaan po natin, meron pa pong 6 na sasakyan ng mga diskaya na undergoing proceedings pa po, no? At bukod dyan, yung 2 pa pong sasakyan ni Bryce Hernandez, iniintay pa po natin yung resulta dyan. At kung titingnan naman po natin yung kabuuan, meron pa rin po mga high-end luxury vehicles na wala na pong kinalaman sa flood control pero nasa poder na po ng BOC. Antabayanan po natin kung ipapa-auction na rin po ang mga ito. Okay, kahit maliit lang yung halagang nalikom, talagang nagsisimula na tayo sa pagbawi ng mga ninakaw sa kaban ng bayan. Tama yan, Sir Aljo, no? Tingin ko po hindi yung liit ng halaga ang importante sa usaping ito eh. Ang tingin po namin, no, yung pong abilidad ng ating pamahalaan na ibalik po sa kaban ng bayan yung nanakaw dito. Tingin ko po yun ang mas magandang mensahe dahil yung halaga naman po, hindi naman po titigil yung ating pag-auction eh. Magkakaroon pa rin po tayo ng susunod na auction. Lahat po ng mga dumaan sa unlawful importation, whether related sa flood control or hindi, talaga pong dadaan naman po sa prosesong ito. So, hindi po dapat natin tingnan na sablay or failure po ito dahil 38 million lamang po, no? But rather, ito ay mensahe na talagang ibabalik po natin, magkakaroon po tayo ng hustisya at restitution. May iba po ako, Attorney Chris, iniimbestigahan ng PNP Highway Patrol Group 7 luxury cars din ito na na-impound sa Marilao, Bulacan na posibleng may kaugnayan umano sa mga diskaya. Na-impound ito mga mamahaling sasakyan after makakuha ng tip ang mga otoridad na mayroong mga sasakyan na nagkukumpulan sa isang gasolina sa NLEX na 10 oras ng gabi. Aware ba kayo dito, sir? Imbestigahan nyo ba ito? Yes, sir. No? Alam niyo po, napakaganda po nung ugnayan ng BOC at ng LTO dahil magkakilala naman po si Commissioner Ariel Pomoceno at si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. No? In fact, meron po tayong mga ongoing na TWG upang pagbutihin pa yung ating importation process at nang sa ganun, makaiwas na po tayo sa mga ganitong unlawful importations. No? But balikan ko po yung 7 luxury vehicles na nakita sa NLEX. Meron na po tayong mga initial reports dito.
ito po ay patunay na maganda ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng LTO at ng BOC dahil instantly po nabigyan tayo ng ganyang impormasyon at sinecheck na po ito sa kasalukuyan kung ano po ang mga findings patungkol sa mga luxury vehicles na ito. Ano daw ito? Ferrari, may Nissan GTR, Supra, Toyota, Maserati, Land Cruiser, tsaka BMW. Uy, ibang klase ito ah. So nasa LTO na yata yung mga sasakyan, attorney? Tama yan, Sir Aljo, no? Tsaka maganda pong nalilinaw din po natin yung pong pagkakaiba ng mga jurisdiction ng bawat ahensya, no? Tandaan po natin, ang Bureau of Customs patungkol lamang po sa mga proseso ng importasyon, no? Kung meron pong kasablayan dito, yun po yung poder ng Bureau of Customs. Yun naman pong walang rehistro, walang plaka, nagmamaneho ng walang plaka, yun naman po ay nasa poder ng LTO. So talaga pong pagtutulong-tulungan ng mga ahensya natin upang masugpo naman natin yung mga ganitong unlawfully imported na mga sasakyan. Okay, thank you so much, Attorney Chris Noel Bendijo ng Bureau of Customs. May budag. Thank you. Ayong Buntagaw, thank you for the opportunity. Good morning. Morning. Good morning. Thank you. Si Al